Naku, eto na. Solar Boy. Mga DDS. Eto, mga kababayan, yung ginawa ho nila sa sekretary ng ating Pangulo ba, si-sit up pa para lang siraan So ito mga kababayan, ayon ho dito kay NBI Director Melvin Matibag mga kababayan, magpapadala na ho ng subpina kina Libeste, dating Representative Jing Paras, kaugnay ng umano'y planong pag-frame up kay Secretary Recto. Nako mga kababayan, yun yung ano daw yun? Pokpok daw yun mga kababayan. Ay! O ayan, padadala na sila ng subpina. Kasi nga, sila daw ho ang tinuturo mga kababayan. Ay! Nako, iba talaga tong mga kampo ng mga DDS, mga kababayan. Grabe, tindi nito. Ay! Ito, pakinggan natin. Na talent manager dahil sa umano'y human trafficking. Pero matapos mahuli, isiniwalat nito ang isa umanong honey trap plot na kinasasangkutan daw ng ilang politiko. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve na mula sa ng live mula sa NBI sa Pasay. Andrea, curious naman yan. Ano yung honey trap operation? Kuina, isang kilalang talent manager na umano'y nabubugaw ng kanyang sariling talents ang naaresto nga ng NBI National Capital Region. Pero kasunod na ng kanyang pagkakasakote ay ang paglantad din niya sa isa umanong honey trap plot kung saan mga malalaking opisyal daw ng pamahalaan ang sangkot. Tindi nito, no? Tinatarget nila yung mga sekretary ng Pangulo, Ay! Hindi na nila kayang pabagsakin ang administrasyon o si PBBM. Ngayon, sekretary naman. Ay! Ito mga kuya, itong na-trap na to, itong na-entrap na to, operation to. Nakita naman natin, hindi ito gawang kwento. May body cam. Nahuli talaga. May ebidensya. Kasi huling-huli, may body cam eh. Para sa mga DDS, yan kasi, hindi daw matibay na ebidensya yan. Lalo na may video, may camera. Salita, pwede. Yan, paniwalaan nila yan. Kasi sanay sila dun eh. Ay! Taon nga lang, yung honey trap, na-reveal. Na-reveal ang hindi naman tinatanong dahil wala namang alam ang NBI sa balak nila. So thank God. God is good. Pagkatanggap ng marked money, agad na pinasok ng mga operatiba ng NBI-NCR ang kwartong ito sa isang sikat na hotel sa Maynila. Nahulog na kasi sa kanilang patibong ang kilalang talent manager na subject ng entrapment operation dahil sa umano'y pambubugaw sa kanyang 5 alaga. Hindi niya alam na undercover agents na pala ng NBI ang kanyang transaksyon. Bago ang pag-aresto, nakuhanan pa ang sunod-sunod na pagpasok ng biktimang mga babae sa kabilang silid na nagsilbing waiting area para sa mga ito. Ayon sa NBI, bago ang mismong operasyon, personal pa raw na nagpadala ng mga litrato ng kanyang mga alaga ang suspect para umano pagdilian ng kliyenteng undercover agents. Ayun. Tindi nyo. Ayan. Diba? Kalabuso kayo ngayon. Ay! Grabe. Bakit kaya si Secretary Ralph Recto, bakit kaya gustong pabagsakin at siraan? Lalo na, ayon daw di umano rito, mga kababayan, dawit dito si Congressman Libeste. Mga kababayan, taga Batangas din ho yan eh. Ano kayang dahilan? 'Di ba? Mga kababayan, bakit ganito na lang yung ginagawa ni Leandro Libiste? Ay! Tuloy natin.
Kumbaga, mga operation talaga to. So malamang, kilala na to sa industriya, itong pimp na to. Kaya, alam mo naman, wala naman lihim na hindi nabubunyag, lalo na pag ganito, di ba? Kakalat naman to eh. So may nagpanggap ng customer. O di huli. Naglalaro umano sa 40,000 hanggang 100,000 pesos ang presyo ng inaalok ng mga serbisyo, kabilang na ang umano'y trophy services na pwedeng humantong pa sa pakikipagtali. Pero kasunod daw ng kanyang pagkakaaresto ay ang kanya ring pagpiyok sa isa pa umanong mas malaki. Yon. Nung hinuli, di niya alam ba't sila hinuli. Ang akala niya, uhulihin sila dahil sa ginagawa nilang plano, diba, against Executive Secretary Ralph Recto. Yung plano, kinontrata raw kasi siya ng isang dating mambabatas para i-frame si Executive Secretary Ralph Recto sa isang honey trap plot. Grabe oh. Oh. Plano. Grabe, pinagplanuhan si Ralph Recto. Mga kababayan. Bakit kaya ganun? Eh pareho sila, ano no? Taga Batangas. 'Di ba? Isang lugar lang naman sila eh. So gamitin itong grupo na to para magano ng character assassination yung parang term na ginamit. Si former Congressman Jing Paras, siya yung siya yung kumausap. Kumontak dito dito sa PIP, itong nagbubugaw ang tawag dito si Epstein eh. Base doon sa kwento nung imbestigahan na sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities. Naku, grabe. Matindi to, Solar Boy. Ha? Pero iimbestigahan pa naman. Abangan natin, 'di ba? Pero ito, may ano na ho dito na ipapasubpi na po itong si Leandro Luiste at saka si Jing Paras. Mga kababayan, abangan natin 'yan. Tuloy. Lumalabas pa sa sinumpaang pahayag. Bakit laging may issue ng drugs? Ba? Imagine nyo. Tandaan nyo ba ang KTV bar, mga kababayan? Naku. Di ba ho, may mga nahuli din doon? Mga kababayan na mga babae? Drugs pa. Sex. May drugs pa. Gaano ba sila talaga Alam mo, ang hirap i-describe ng kanilang mga yung salbahihan. Mabait pa yung word ko, ha? Ang hirap i-describe nung kanilang karumal-dumal na balak. Yan na lang, karumal-dumal na balak. Diba? Makapanira lang para makakuha ng posisyon. Grabe, no? Yang ng suspect na isang incumbent congressman umano ang financier ng naturang plano. 4 na babae raw ang kinontrata at kasama ang bugaw na talent manager ay susuhulan sila ng 1 milyon bawat isa. Nasa kustodiya na ng NBI ang suspect at nahaharap sa reklamong qualified trafficking in person. Maraming So, yun. So, iimbestigahan pa man. Papatawag pa naman sila. O, ayan, naglabas na nga ng subpoena. O, abangan natin, mga kababayan. Pero, ang tanong dito, bakit ginagawa ito? Kung ano ang purpose at bakit? 'Di ba? Bakit sisiraan si Ralph Recto? Anong purpose? 'Di ba ho? Pareho sila taga Batangas. 'Di ba? Mga kababayan, dapat nagkakaisa, nagtutulungan na lang, 'di ba?